5 years na po ako sa banal na gawain nung magkakilala po kami ng aking beloved husband. Sa mga panahon na yan, parehas po kaming nagtatrabaho. Siya po nagtatrabaho bilang printing machine operator. Ako naman po ay chemist sa isang paint company. Kami po ay masaya naman na nagsasama. Pero dumating yung panahon na nagtataka kami kasi 3 years na po kami na hindi nagkakaanak. Tingnan mo sila. Isip mo ba kung anong pakiramdam mo kung magkakaroon tayo ng sarili natin? Palagi. Pero, paano kung hindi talaga nakatadaan ng magkaanak tayo? Palagi na lang tayong tinatanong ng mga kamag-anak at mga kaibigan natin tungkol dito. Kung sino daw bang may diferensya sa atin. Dumaan na tayo sa mga test. Wala namang may problema sa atin. Pero, hindi lang talaga tayo magkaanak. All the tests are normal. It seems that biologically, there's nothing preventing you from having children. Ano pa yung option namin? We could try fertility pills. Ayoko mag-take ng fertility pills. Sa mahal na painom tayo dapat umasa, hindi sa gamot. Tsaka, isa pa, baka makasama lang yan lalo sa katawan ko, lalo pa tayo magka-problema. Pero paano kung Kung kalooban talaga ng Diyos na magkaroon tayo ng sariling mga anak, mangyayari yun. Kailangan lang natin magtiwala sa mahal na Panginoon. Nagpapasalamat naman ako, membro na ako ng Jesus Miracle kasi meron na akong guidance sa mga Panginoon. When it comes na nalulungkot kami, kinocomfort naman kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga pagpupuri namin, sa mga aming pananalangin. May napanood po kami sa TV, sa Bantay Bata 160. May mga pinapaampo ng mga bata doon, mga sanggol na walang kumukup-kup. Ina-announce naman nila na pwedeng ampunin. Ano kaya kung mag-ampo na lang tayo para magkaroon tayo ng anak? pwede naman? Sige, supportahan kita sa desisyon mo. Sometimes the clouds hang low, and I'd like to see them go. And I ask the question, Lord, why so much pain? But He knows what's best for me. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, kung talagang hindi po kami magkakaanak, kung kalooban po ninyo, mag-aampun na lang po kami ng beloved husband ko. I can't complain. God is so good to
Magkakaroon daw tayo ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Babae yung panganay. Sigurado ka ba? Panaginip lang naman yun. Naniniwala ako na galing sa mahal na Panginoon yung mensahe na yun. Totoo ba to? Tinupad na mahal na Panginoon yung mensahe sa panaginip ko. Totoo pala talaga yung panaginip mo. Mabubuntis ka pala talaga. May instances kasi na sumakay ako sa bus. Nagkataon na yung bus, pagsakay ko, pinaandar niya at bigla niyang in-stop, hindi pa ako nakakaupo. So from doon sa mga 3 hanay na upuan, napunta po ako sa harap na napaupo po talaga ako. At galit na galit po ako dahil alam ko po na buntis ako that time. Siguro mga 3 months po ako. Imbis na dumiretso ako sa trabaho, bumaba na ako ng bus at nagpahinga ako dahil nanginginig ako sa takot. Pero maraming salamat sa mahal na Panginoon. Hindi naman ako nakunan. Napakaganda ng anak natin. Maraming salamat sa mahal ng Panginoon. Napangalan natin sa kanya. Bel-An. Para katunog ng bell. Ibig sabihin, magandang babae. Masyado yatang maaga na mabuntis ulit ako. Naalala mo ba yung nasa panaginip ko? Sa panaginip ko kasi, malayo yung age gap nila. At lalaki daw yung pangalawa nating anak. Baka naman nagkataon lang. Actually, nagkaroon din ako ng doubt nung first kong nanganak sa panganay ko. Kasi after 1 month, nabuntis ulit ako. Inisip ko na parang hindi yata na-fulfill yung dream ko kasi nabuntis na agad ako after 1 month. So, hindi mapupulfill yung agwat ng edad. Pero, Ama na Panginoon, talagang destined siguro ng mga 3 months siya, nakunan ako. Given your recent childbirth and miscarriage, mas mabuting magpalipas muna kayo ng ilang taon bago ka ulit pagbuntis. There's a high risk of miscarriage if you conceive too soon. Kalipas ang 3 years, nabuntis na ako for the second time sa ikalawa kong anak. Lalaki. Tulad sa panaginip mo. May magdadala na ng apelido ko. Thank you, Lord. Talagang na-fulfill pati yung age gap nila. Tuwang-tuwa kami mag-asawa kasi inisip namin na
Iyan yung destiny siguro, magkaroon kami ng 2 anak lang. Kasi after that, hindi na ako mabuntis. Wala naman kaming control na ginagawa ng aking beloved husband. Pero talagang hindi na ako nabuntis. Tandaan mo na, kayong dalawa ng kapatid mo, you are the greatest blessing that God has given to us. Kaya, huwag na huwag mawawala ang love and faith niyo kay Papa Jesus, ha? Okay. Come on, let's go. Get your bag. Magkaroon po tayo ng faith in God. Sa pamumuhay po natin, ibigay po natin lahat-lahat sa mahal na Panginoon. Kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay mo, yakapin talaga natin. Huwag tayo mag-doubt kasi mahal na Panginoong Jesus lang ang tanging nakakaalam kung kailan tayo bibigyan, kung hanggang saan yung ibibigay sa'yo, kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo, kung paano kanya tuturuan sa lahat ng bagay. Darating din yung panahon na talagang lahat ng dreams mo, kahit hindi mo hilingin sa mahal na Panginoon, ibibigay niya. Talagang ang mahal na Panginoon, He knows best. So, have faith in Him. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I gave you everything. Yeah. Your goodness is running after, it's running